Bumili ang amo ko ng chip mga Soka Loves. Pang-stock na naman sa freezer kasi naubusan na naman kami. Halika, samahan niyo ako mag-repack. Ayan o, dalawa. Mabuti na lang na chop na siya. Oh, may ulo na naman. Ayan o. Niluluto ko to. Tapos ito atay. Ito yung mga paa. Yung amo ko, simula nung niluluto ko yung mga yung mga tuhod ni karnero. Kumakain na sila. Ayun. Dalawa po ito na siya. Yung binibili pala ng amo ko na na sheep. Balibuhay po yan, tapos pinapakatay niya. Yung pa lang, yung lamb pa lang. Kaya masarap siya, wala siyang amoy. Hindi katulad ng ibang kambing na may amoy na siya. Diba? Kaya yung iba ayaw kumain. Pero ito po, wala siyang amoy kasi nga, yung pa siya, yung wala pang sungay. Yung lamba tawag ko. Yun. Tara, magpak na tayo. Ay, hirap talaga pag meron kang nararamdaman kahit kunti lang. Tapos magtatrabaho ka. Sa totoo lang, ang hirap. Pero wala akong magagawa. Makapoy. Makapoy. Ano? Dalhin ko naman sa freezer ngayon. Sa basement. Nandun kasi yung freezer namin na istatan. Ay, kapagod. Kapagod sa abroad. Alam niyo yun? Dalawang hakutan ko yan. Ayokong biglain. Mabigat kasi. Tara. Ang bigat. Ay, nakarating din dito. Magulo dito mga Soka Loves ngayon. Kasi namili na naman ng mga pang-stock na rice. Kinalat ng mga bata. Pati mga isip bata. Huhu! Balikan ko naman yung iba. Kapoy na. At syempre, naglaga ako ng yung mga tuhod. Para may ulam kami ni ate. Para matanggal yung mga pagod namin. Ganyan ako kabisi mga Soka Loves.
Araw-araw. Kung wala mang luto, kung ano-ano yung mga gawain na hindi ko nagagawa sa araw-araw. Nagkakataon na umaalis yung mga amo namin. So, diyan naman ako bumabawi. Akala ng mga amo namin tulog kami, nakapahinga. Hindi nila alam ginagawa ko yung mga trabaho na hindi ko nagagawa pagka nandito sila. Ay, kapoy! Mga sukilabs. Pero ganyan po talaga. Ganyan dito sa abroad. Ganyan kapag nakakapagod maghanap ng dollars, sabi nga nila.